Narito na ang PTV Balita ngayon. Nakikipag-ugnayan na ang Bureau of Immigration sa mga otoridad sa Indonesia upang agad maipabalik sa bansa si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco, pasado alauna na madaling araw kanina nang maaresto sa Tangerang City sa Jakarta, Indonesia si Guo ng Indonesian Police. Mababatid na noong August 30 kinasuhan ng NBI, AMLC at PAOK ng paglabag sa anti-money laundering ang dating Bamban Mayor. Kaugnay ito ng umano'y 7 billion pesos worth of financial transaction para sa konstruksyon ng gusali ng Bufi Land Development kung saan ni-raid ang illegal na Pogo Hub. Iniuugnay din ang dating alkalde sa ilang illegal na operasyon ng Pogo at paggamit umano ng mga peking dokumento dahil sa kanyang questionableng citizenship. Samantala, lubog pa rin sa baha ang ilang bahagi ng Bulacan kasunod ng ulan na dulot ng habagat at bagyong Enteng. Kumuha tayo ng update doon. May report si Vel Custodio live. Vel? Joshua, pabugso-bugso pa rin ang ulan at malakas ang hangin dito sa Hagonoy, Bulacan. Baha na rin sa ilang bahagi ng lugar, gaya na lang sa aking kinatatayuan ngayon. Patungo pa lang kami sa Hagonoy, ganito na kalakas ang ulan sa North Luzon Expressway sa bahagi ng Marilao bandang alas 2 ng umaga. Halos zero visibility na ang aming binabaybay dahil sa lakas ng ulan. Tuloy-tuloy pa rin ang ulan hanggang sa pagdating namin sa Hagonoy, Bulacan. Kaya naman, matumal ang pasada ng mga tricycle driver sa lugar. Bukod sa transportasyon, apektado rin ang dami ng huli ng mga mangingisda. Tiple hanggang 4 na beses halos ang nababawas sa mga huli ng isda. Isang timba na lang ang huli na may bigat na 7 hanggang 8 kilo dahil sa malakas na alon sa dagat. Inaasahan din na tataas pa ang baha at level ng tubig sa mga palaisdaan dahil sa malakas sa pag-ulan na sinabayan pa ng high tide. Ayon sa MDRRMO ng Hagonoy, mahigit 3 talampakan na ang lalim ng baha sa ilang bahagi ng bayan. Samantala, positibo naman reaksyon ng mga residente dahil sa maagang abiso ng suspensyon ng mga klase. Hanggang binti na ang baha dito sa Barangay Santo Niño sa Pampari sa Hagonoy. Kanina, Joshua, inabisuhan na kami ng ilang mga residente na umalis na sa bahagi ng public market sa Hagonoy at sa bahagi ng munisipyo dahil mabilis nang tumataas ang baha dahil na rin sa high tide. Balik sa iyo, Joshua. Maraming salamat, Vel Custodio. Sa ating lagay ng panahon, nakalabas na ng bansa ang bagyong Enteng. Ang sentro ng bagyo ay namataan ng Pag-asa sa layon 265 kilometro ng kanluran, hilagang kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. Taglay nito ang lakas ng hangin na 100 kilometro bawat oras at pagbugso ng hangin na aabot sa 125 kilometro bawat oras. Mabagal itong kumikilos ng pakanluran, hilagang kanluran. Bagamat wala na ang bagyo sa ating bansa, magiging maulan pa rin ng Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Makakaranas din ng pagulan ang lalawigan ng Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, Metro Manila, La Union, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Oriental Mindoro, Northern Palawan at nalalabing bahagi ng Central Luzon dahil sa habagat. Kalat-kalat na pagulan naman ang mararanasan sa lalawigan ng Quezon, Marinduque at Romblon. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng pulu-pulong pagulan dahil sa localized thunderstorm. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at X sa @PTVPH. Ako si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.